Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 81. Pagtuklas. Ang hitsura ng blood clotting powder, tulad ng isang thunderbolt, ay mabilis na kinain ang higit sa kalahati ng bahagi ng merkado para sa mga gamot sa pagpapagaling at pinahintulutan ang mga pamilihan ng Shao Clan na hindi lamang mabawi ang kanilang katanyagan, ngunit upang malampasan ito sa loob ng 2 araw. 2 araw pagkatapos ng debo ng blood clotting powder, unti-unting binawasan ng GLI clan ang presyo ng Return the Spring powder pabalik sa kung ano ito sa una. Gayunpaman, ang pagsasagawa ng profiteering ng GLI clan ilang araw lang ang nakalipas ay nagpatalsik sa maraming mersenaryo, na nagresulta sa kanilang mga pamilihan na nabigong bumalik sa mga mataong lugar na dati nilang kinaroroonan. Dahil ang Wutang City ay malapit sa gilid ng Magical Beast Mountain Range, ang laki ng mga mersenaryo na kailangan ng lungsod ay napakalaki. Higit pa rito, ang Magical Beast Mountain Range ay napuno ng panganib, na nagpapasigla sa isang napakalaking pangangailangan para sa gamot sa pagpapagaling. Kaya naman, sa kabila ng pag-agaw ng Shao Clan sa mahigit kalahati ng market share para sa healing medicine, ang GLI clan ay patuloy na nananatiling kumikita. Gayunpaman, kung ihahambing sa nakaraan, ang kita ay lumiit sa kalahati ng kung ano ito. Ang galit na pagbebenta ng gamot sa pagpapagaling ay higit na nalampasan ang mga inaasahan ng Shao Clan na nakikipagsapalaran sa propesyon na ito sa pinakaunang pagkakataon. Araw-araw, ang blood clotting powder sa palengke ay mabilis na mabibili sa umaga ng mga mersenaryo na kanina pa naghihintay. Pagsapit ng hapon, naubos na ang lahat ng gamot sa pagpapagaling. Sa oras na ito, ang mga mersenaryo na nabigong bumili ng anumang blood clotting powder ay walang pagpipilian kundi pumunta sa pamilihan ng GLI clan upang bumili ng bahagyang mas mababang Return of Spring powder. Sa hindi direktang tulong mula sa napakaraming pangangailangan ng gamot sa pagpapagaling mula sa mga mersenaryo, ang GLI clan ay halos hindi nakaligtas sa matinding pagganti ng Shao Clan. Gayunpaman, ang kani-kanilang mga kinabukasan sa huli ay nakasalalay sa kung sino ang may mas malaking stock ng gamot. Nakaupo sa meeting room, walang magawang pinagmamasdan ni Xiaoyan si Xiaozan, na hindi mapigil ang mapangiti. Bahagyang inilipat ang kanyang tingin, nalaman niyang puno rin ng ngiti ang tatlong matanda. Tuloy-tuloy din ang nakakalokong tawa sa bulwagan. Ang sanhi ng lahat ng ito ay ang stock ng blood clotting powder na inihatid ni Xiaoyan noong umaga sa ilalim ng pagbabalat kayo ng lalaking nakasuot ng itim na damit. Hahaha. Masyadong nakakabaliw ang benta ng blood clotting powder. Kung hindi naghatid ng isa pang batch ang kagalang-galang na elder, natatakot ako na baka wala ng laman ang aming bodega ngayon. Nakangiti si Xiaozan habang hawak niya ang isang berdeng bote gamit ang 2 kamay sa paraang nagmumungkahi na may hawak siyang kayamanan. Totoo. Sa loob lamang ng ilang araw, ang katanyagan ng aming marketplace ay dumobol ng higit sa kung ano ito sa aming pinakamataas na antas. Ang mga pagkalugi na dati naming naranasan ay dahan-daang nabawi. Hihihi, idinagdag ang mga benta mula sa gamot sa pagpapagaling. Ang kita mula sa mga huling araw ay umaabot na sa halos 2 buwan ng aming nakaraang kita. Ang karaniwang tahimik na unang elder ay hindi napigilan ang sarili at naging madaldal sa harap ng napakalaking pakinabang. Ang mga kulubot sa kanyang mukha na may edad na ay parang namumulaklak na krisantemo. Ngumiti si Xiaozan at tumango. Ibinaling ang kanyang ulo upang harapin ang nakaupo at bahagyang naiinip na si Xiaoyan, hindi niya naiwasang sawayin. Ikaw na maliit na halimaw, palagi kang nawawala kapag naririto ang kagalang-galang na elder. Bakit hindi ka maging mas aktibo at manatili sa bahay? Dahil maling napag-alitan, iginala ni Xiaoyan ang kanyang mga mata habang walang magawang nag-iisip. Kung hindi ako gagalaw, saan ka kukuha ng gamot sa pagpapagaling? Ha! Ang kagalang-galang na elder ay masyadong mapagbigay. Sa kabutihang palad, nagawa kong magtanong tungkol sa mga sangkap na kailangan. Moving forward, tayo ang mananagot sa mga sangkap. Ang Shao Clan ay nakuha na mula sa kanya. Kung tayo ay masyadong gaaman, natatakot ako na ito ay mas makakasama kaysa sa mabuti. Bulong ni Xiaozan habang naglalabas ng isang pirasong papel mula sa kanyang bulsa. Oo, mabilis na tumango ang tatlong matatanda sa sinabi ni Xiaozan.
Kung hindi naging Maceland si Xiaozan, nakalimutan na nila ang bagay na ito. Hihihi. Alam kung saan bubunot ang linya sa harap ng ganoong kalaking kita. Hindi masama. Hindi nakakapagtaka kung bakit naging pinuno ng isang angkan ang iyong ama. Ang papuri ni Yao Lao ay narinig sa puso ni Xiaoyan. Tumango si Xiaoyan at ngumiti, nagkaroon ng kapayapaan ng isip. Bagamat maaari niyang pansamantalang matulungan ang Xiao clan sa materyal na paraan, ang tunay na tagumpay ng angkan ay nakasalalay sa kakayahan ng pinuno. Kung ang pinuno ay isang taong may kakilakilabot na karakter, gaano man kahusay ang kakayahan ni Xiaoyan, hindi niya matutulungan ang mga walang kwentang magtagumpay. Gayunpaman, sa hitsura ng mga bagay, tila kaya ni Xiaozan na maging isang mahusay na pinuno. Clan leader, elders, si Miss Yafei mula sa Primer Auction House ay naghihintay sa labas. Isang miyembro ng clan ang nagmamadaling pumasok sa bulwagan at nagsalita habang pinupuri ni Xiaoyan ang kanyang ama. Yafei. Nang marinig ang mga salita ng miyembro ng clan, si Xiaozan ay natahimik saglit bago nagmamadaling nagsalita. Dali, imbitahan mo siya. Hindi nagtagal pagkatapos pumunta ang miyembro ng clan upang ihatid ang utos, isang matikas at magandang babae ang dahan-dahang lumitaw sa kanilang larangan ng paningin. Nagsimula na ring kumalat at nagtagal sa bulwagan ang kanyang mga ungol na tawa. Hahaha. Tila ipinagmamalaki ng clan leader Xiao ang kamakailang tagumpay ng kanyang clan. Nakasandal ang kanyang ulo sa malamig na upuan, ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang tingin sa main entrance at bahagyang natigilan habang ang kanyang mga mata ay puno ng isang nakamamanghang tanawin. Sa tabi ng pangunahing pasukan ay nakatayo ang isang nakangiti at mature na babae na nakabalot ng pulang damit. Ang masikip at pulang damit ay lubusang yamakap sa kanyang katanji tanging katawan. Ang kanyang kurbadong baywang ay umindayog ng maningning at maganda mula sa magkabilang gilid na naging dahilan ng pagnanasa dito ng iba. Mula sa ilalim ng damit ay lumabas ang isang tuwid na hiwa na umabot paitaas sa kanyang hita, na parehong nagsiwalat at nakatago sa kanyang nakasisilaw na binti sa ilalim. Babaeng mainitin ang ulo. Habang pinagmamasdan ang aura ng pagiging mature na agad na inilalabas ng ginang, ang mga kabataan, nasa katanghaliang gulang at tatlong matatandang lalaki sa bulwagan ay hindi sinasadyang nagpahayag ng kanilang pag-aalinlangan. Ahem. Tuyong umubo, nakangiting tumayo si Xiaozan at nagsimula sa mga kasiyahan. Junior Sister Yafei, ang taunang kita ng Xiao clan ay hindi maihahambing sa kahit isang sangay ng iyong Primer Auction House. Anong karapatan namin para masiyahan? Talagang mahusay magsalita si clan leader Xiao. Kamakailan lamang, ang kasikatan ng Xiao Marketplace ay higit na nalampasan ng aming auction house. Ang katotohanan ito ay isang bagay na nasaksihan nating lahat ng ating mga mata. Hinarap ni Yafei ang tatlong matatanda sa bulwagan at magalang na binati sila. Pagkurap ng kanyang matingkad na mga mata, dahan-dahang lumipat ang kanyang tingin kay Xiaoyan, nagulat lamang. Sa bahagyang natulala na boses, sinabi niya. Sa pagtingin sa kasalukuyang kalagayan ni Young Master Xiao, tila mas malakas siya kaysa noong huli ko siyang nakita. Junior Sister Yafei, mangyaring iwanan ang mga parangal at tawagan mo lang ako sa aking pangalan. Ang batang master na ito ay natatakot na marinig ang mga ito. Si Xiaoyan ay nagbigay ng tila purong ngiti habang nagsasalita. Ang anyo ng address ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkabalisa. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Yafei na mapangiti. May problema ba na magdadala sa iyo sa Xiao clan? Nakangiting tanong ni Xiaozan. Tumango si Yafei habang nakangiti. Umupo siya sa bakanteng upuan sa tabi ni Xiaoyan, dinilaan ang kanyang mapupulang labi at humabol. Clan leader Xiao, ang Primer Auction House ay tumigil sa pagbibigay sa GLI clan ng kanilang mga sangkap na panggamot. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, isang malaking halaga ng tsaa mula sa tasa ni Xiaozan ang natapon sa mesa. Lihim na nilampasan ng kanyang mga mag-aaral ang kanyang labis na kaligayahan habang pinupunasan niya ang tsaa, walang iniwang ebidensya. Inilipat ang kanyang tingin sa tatlong matanda, kitang-kita rin ang ningning sa kanilang mga mata. Unti-unting tumahimik ang malaking bulwagan. Inubos ni Xiaozan ang tsaa sa kanyang tasa ng tsaa sa isang lagok bago nag-alinlangan na nagtanong. Para sa anong dahilan?
Hindi ba ang premier auction house ay palaging nagpatibay ng isang neutral na posisyon? Ngumiti si Yafei nang hindi sumasagot. Kinagat ang kanyang mga ngipin, mahinang nagtanong si Xiaozan. Anong presyo ang inaasahan mong babayaran namin para dito? Wala. Patuloy na nakangiti si Yafei habang nagsasalita. Nagulat muli, pinagmasdan ni Xiaozan ang nakangiting si Yafei na may pagdududa. Hindi siya naniniwala na ang primer auction house ay tutulong sa kanila na saktan ang GLI clan ng walang bayad. Hinawakan ang kanyang baba, biglang gumalaw si Xiaozan. Sa isang pabulong, pinatunog niya siya. Ito ba ang ginagawa ng iginagalang na elder? Dinilaan ang kanyang mapupulang labi, bahagyang tumanggo si Yan Fei at sumagot ng nakangiti. Nabayaran na ng kagalang-galang na elder ang aming gantimpala, kaya hindi na kailangang mag-alala ang clan leader Xiao na may hihingin tayo sa Xiao clan. Mula ngayon, lalaban tayo sa tabi ng isa't isa. Nang marinig ito, sa wakas ay nagpakita ang kanyang mukha ng matinding kaligayahan habang nakaharap sa itaas at tumatawa. Ang kanyang pagtawa ay nagpadala ng mahinang panginginig sa buong angkan. Unti-unting pinipigilan ang kanyang pagtawa, biglang napagtanto ni Xiaozan na ang kanyang pag-uugali ay nagpapahiwatig na ang kanyang ulo ay nalulula sa tagumpay. Ibinaba niya ang kanyang ulo at napagtanto na ang tatlong matanda ay nakakunot ang kanilang mga bibig sa kawalan. Nakangiting nakakahiya, pinanood ni Xiaozan si Xiaoyan na nakatikip sa bibig at lihim na tumatawa. Hindi niya napigil ang lumipad mula sa hawakan at pagagalitan. Munting bastos, bakit ka tumatawa? Nasaan ang iyong ugali? Pumunta at maghain ng tsaa kay Yafei Xiao. Walang magawa ang pag-ikot ng kanyang mga mata, lumapit si Xiaoyan sa mesa sa tabi niya at kumuha ng isang tasa ng mainit na tsaa at nagmamadaling lumapit kay Yafei gamit ang dalawang kamay. Binigyan si Xiaoyan ng magiliw na ngiti, tinanggap ni Yafei ang tasa ng tsaa mula kay Xiaoyan. Biglang nagbago ang magandang mukha niya. Ang pares ng magagandang mata ay nakatuon sa pares ng makatarungang mga kamay ni Xiaoyan. O sa halip, ang itim na singsing sa kanyang kanang kamay. Kasunod ng line of sight ni Yafei, bahagyang nanlamig ang tingin ni Xiaoyan. Nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas ng pag-iwas, binawi niya ang kanyang mga kamay. Nakatalikod siya sa kanyang ama at sa iba pa, pinaikit niya ang kanyang mga mata at tinitigan ang magandang ginang sa harapan niya. Dahil hayagang nakatitig, bahagyang nanikip ang puso ni Yafei. Kasunod nito, matino niyang ibinaba ang ulo at humigop ng tsaa. Nakatago rin ang ekspresyon ng mukha niya. Nang makita ang masunurin na pag-uugali ng dilag, napahinga si Xiaoyan at hinimas ang kanyang ilong. Tamad siyang naglakad pabalik sa kanyang upuan habang nakakunot ang noo na tila ba ang lalim ng iniisip. Battle Through the Heavens. Kabanata 82. Malinis. Pagkatapos makipag-chat kay Xiaozan at sa iba pa, nagpa siya si Yafei na umalis. Sa tabi niya, si Xiaoyan, na nanatiling tahimik, ay nagpakita ng kanyang tungkulin bilang isang host at sinamahan si Yafei palabas sa ilalim ng pagsang-ayon na tingin ni Xiaozan. Pagkatapos umalis sa pangunahing pasukan, si Xiaoyan ay hindi nagpakita ng anumang balak na bumalik sa bahay. Gamit ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo at ang kanyang mga mata ay nakapikit, sinundan niya ng malapitan si Yafei. Walang makapagsasabi kung ano ang kanyang iniisip. Habang naglalakad sa tabi ni Xiaoyan, bahagyang nabalisa si Yafei. Nababalot na ng pawis ang nakakuyom niyang mga kamao. Dahil bata pa siya, mayroon siyang napakagandang memorya at kung nagkataon, nakita na niya ang mga kamay ng misteryosong alchemist na may balabal na itim sa huling pagkikita nila sa auction house. Ang magandang kutis at sigla ay tila sa isang binata at higit pa rito, sa makatarungang kamay ay isang itim na singsing na eksaktong kapareho ng suot ni Xiaoyan. Ang pagkakaroon ng pagkakataong ito bilang panimulang punto at pag-iisip kung bakit ang Xiao clan ay nasa mabuting biyaya ng alchemist, ang susi sa bagtong ay tila sesabog na. Kinagat ni Yafei ang kanyang mapupulang labi, lihim na sinukat ni Yafei ang binata sa tabi niya mula sa gilid ng kanyang mga mata. Ang binata, na nakasuot ng murang itim na damit, ay matangkad at masigla ang katawan. Nagkatikip ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo, naglalabas ng tamad na pakiramdam. Habang ang kanyang dedikadong mukha ay may lamang sa isang binata,
Ang anggulong lumitaw at naglaho sa gilid ng kanyang bibig ay tila hindi pag-aari ng isang baguhan at walang muwang na binata. Sa kabila ng maingat na sukat ng Xiaoyan, nahihirapan pa rin si Yafei na maniwala na ang taong pinilit ang kanyang sarili at siguni na sumunod sa auction house ay talagang isang binata na mga 17 taong gulang. Sapat na ang nakita. Kung paanong hindi mapigilan ni Yafei na mapangiti ng mapait, sa wakas ay nagsalita ang binata sa tabi niya sa walang pakialam na boses. Binagulan ang kanyang mga hakbang, bumantong hininga si Yafei. Ikaw. Dapat ba kitang tawagan bilang ang iginagalang na elder o junior brother Xiaoyan? Tinaas ni Xiaoyan ang kanyang kilay bago biglang itinaas ang kanyang baba patungo sa isang sulok. Pumasok ka. Sinundan ni Yafei ang kanyang tingin at naglakad. Hindi sinasadyang namula ang kanyang mga pisngi. Ang lugar kung saan sinabi ni Xiaoyan ay ang sikat na tagpuan ng Wutang City para sa mga magkasintahan. Kasunod ng maikling pag-aalinlangan, sa una ay gustong magmungkahi ni Yafei na baguhin ang venue. Gayunpaman, si Xiaoyan ay nagmamayabang na at naupo sa isang upuang bato sa ilalim ng isang madilim na berdeng willow tree. Sa harap ng mapang-akit na ugali ni Xiaoyan na ganap na kabaligtaran ng kanyang magalang na ugali noon sa Xiao Clan, walang magawang umiling si Yafei. Hindi ba masyadong mabilis ang pagbabagong ito sa personalidad? Dahan-daang humakbang pasulong, naupo si Yafei nang magkaharap kay Xiaoyan. Isang pares ng mahahabang singkit na magagandang mata ang kumikinang, sinusukat ang binata sa kanyang harapan. Nakilala mo na ba ako? Malabong tanong ni Xiaoyan habang inabot niya ang isang dahon ng willow para nguya. Itinulak ni Yafei ang kanyang nakalugay na buhok pabalik at ang kanyang ekspresyon ay naging dahilan ng paglaki ng mga mata ng isang lalaki sa di kalayuan. Dinilaan ang kanyang mga labi, tumawa siya ng mapait. Umaasa talaga ako na mali ang hula ko. Nang marinig ang mga salitang iyon, naningkit ang mga mata ni Xiaoyan at ang kanyang mga ngipin ay walang awa na kumagat sa mapait na dahon. Wala ka namang balak na patayin ako, di ba? Nang makita ang ugali ni Xiaoyan, panandaliang nagtanong si Yafei sa mahinang boses. Gayunpaman, isang maikling ngiti ang sumilay sa kanyang mga mata. Balak kong gumawa ng higit pa at pagkatapos ay itapon ang iyong bangkay. Masamang sabi ni Xiaoyan. Nang marinig ang ganoong bastos at hindi naaangkop na mga salita, namula ang mukha ni Yafei, ang kanyang mapanuksong mga mata ay tumitig sa kanya at pinagalitan. Saan natutong kumuha ang batang ito ng gayong masasamang bagay? Kinulat ni Xiaoyan ang kanyang mga labi at tamad na nag-inat. Dahil nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan, hindi na kailangan pang makipagtalo. Ang lalaking nakabalabal na itim na nakipagnegosyo sa iyo ay ako talaga. Pero ibang tao ang gumagawa ng gamot, di ba? Tumawa si Yafei habang lumilibot ang kanyang tingin. Hindi siya tanga. Ang lawak ng kakayahan ni Xiaoyan ay isang bagay na lubos niyang tiyak. Kahit na siya ay isang alchemist, sa kanyang kasalukuyang lakas, imposible para sa kanya na pinuhin ang mataas na kalidad na gamot tulad ng Qi Gathering Pill. Kung ang isang babae ay masyadong matalino, walang lalaki ang magkakagusto sa kanya. Kinagat ni Xiaoyan ang kanyang mga labi at sinabi habang sinulyapan si Yafei, na nahulaan na ng tama ang karamihan sa katotohanan. Iyon lang ang iniisip ng ilang bulgar na lalaki. Itinaas ni Yafei ang kanyang kilay at naiinis na sinabi. Inilibot ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Wala siyang panahon para pag-usapan ang mga hindi mahalagang bagay. Ngumunguya ng mapait na dahon na kumalat sa kanyang bibig, walang pakialam na sinabi ni Xiaoyan. Dapat mong malaman ang dahilan kung bakit kita hinanap. Mangyaring gawin ang iyong makakaya upang panatilihing lihim ang aking pagkakakilanlan. Ito ay para sa kapakanan ng lahat. Dinilaan ang kanyang mga labi, sinulyapan ni Xiaoyan ang magandang dilag sa kanyang harapan. Natural, huwag mong ituring ito bilang isang bagay na maaari mong gawing banta sa akin. Kung hindi, mas malaki ang mawawala sa iyo kaysa sa mapapala mo. Mukha ba akong isang walang utak, malaking babae? Inosenteng ibinuka ni Yafei ang kanyang mga kamay. Seryosong pinagmasdan ni Xiaoyan ang umaalon na pagulan sa kanyang dibdib ng ilang sandali bago tumango ang kanyang ulo. Napakalaki talaga nila. Kung may utak ka man, depende sa ugali mo simula ngayon. Dahil sinamantala ng isang binata na mas bata sa kanya ng ilang taon, umiling si Yafei,
hindi alam kung matatawa o iiyak. Isantabi man ang kanyang dobleng pagkakakilanlan, sa kanyang gwapong anyo lang, mahirap pumukaw ng sama ng loob ng sinuman. Kumusta naman ang pakikipagtulungan natin? Sabik na tinitigan ni Yafei si Xiaoyan. Ito ang tanong na gusto niya talagang itanong. Walang pagbabago. Patuloy mong tatanggihan ang pagbibigay sa GLI clan ng anumang sangkap na panggamot at babayaran kita ng 5 chi gathering pills. Nagkibit balikat si Xiaoyan. Ang kanyang walang malasakit na boses ay nagbigay daan kay Yafei na makahinga ng maluwag. Hahaha, inaasahan kong makatrabaho ka. Sabi ni Yafei na may magandang ngiti habang iniabot niya ang kanyang kamay sa natural at mapagbigay na paraan. Tamad na tumango si Xiaoyan, nakipagkamay sa dedikasyon. Taliwas sa inaasahan ni Yafei, isang maikling pakikipag-ugnayan lamang ang nagawa. Sa pagtingin sa binata na ang mga kilos ay hindi mahuhulaan, si Yafei ay napabuntong hininga. Talagang nagiging sanhi ito ng isang tao na maghinala kung ikaw ay talagang 17. Ngayon ko lang napagtanto na pinangunahan mo na ako. Binaliwala ang ganoong paksa, ikanaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Tumayo siya at nagsimulang umalis. Habang naglalakad siya ay sinabi niya, kapag nagkita tayong muli, dapat mong gamitin ang parehong saloobin gaya ng dati baka may makakita ng mali. Nakangiting tumango, mahinang sinabi ni Yafei. Kung may oras ka, maaari mo bang anyayahan ang alchemist sa likod mo sa primer auction house? Siya ay palaging malugod na tatanggapin. Binagalan ang kanyang mga yapek, hinimas ni Xiaoyan ang kanyang ilong at malabong sumagot. Isasaalang-alang namin ito kapag may oras kami. Matapos tumalikod at kumaway muli, si Xiaoyan ay tiyak na umalis. Sa pagmamasid habang ang figure ng binata ay nawala sa malayo habang nakatayo sa parehong lugar, mapait na ngumiti si Yafei at umiling. Sa mahinang boses, sinabi niya, napaka-demonyo. Hindi ko maintindihan kung bakit kakanselahin ng batang babae mula sa angkan ng nalan ang pakikipag-ugnayan niya sa kanya. Sa hinaharap, natatakot ako na si Nalan Su ay magsusuka ng dugo sa panghihinayang. Battle Through the Heavens. Kabanata 83. Batang pinuno ng marketplace. Wala pang isang buwan matapos ilabas ang blood clotting powder, nanalo ang Shao Clan ng 70% ng merkado ng gamot sa pagpapagaling ng Wutang City. Pinuno ng malaking tubo ang Shao Clan ng kagalakan. Ang patio at pintuan, na bihirang gamitin kamakailan, ay patuloy na ginagamit ngayon at ngayon ay masigla na gaya ng isang palengke. Kung ikukumpara sa Shao Clan, ang GLI Clan ay napuno ng kalungkutan. Dahil sa kanilang kamakailang mga paraan ng pagkakakitaan, napukaw nila ang hindi pagkagusto ng karamihan sa mga mersenaryo. Bukod dito, ang blood clotting powder ng Shao Clan ay mas mabisa kaysa sa Return the Spring powder. Kaya naman, ang negosyo ng gamot sa pagpapagaling ng GLI Clan ay patuloy na pinigilan ng negosyo ng Shao Clan. Kung hindi dahil sa pang-araw-araw na limitasyon ng Shao Clan sa pagbebenta ng kanilang gamot sa pagpapagaling, ang GLI Clan ay hindi magkakaroon ng anumang negosyo. Bagamat lumiit ang kanilang market share sa industriya ng healing medicine, mayroon pa ring maayos na tubo na kikitain. Ang pangunahing sakit ng ulo para sa GLI Clan ay nagsinungaling sa malaking halaga ng mga medikal na sangkap na kailangan para sa kanilang paggawa ng kanilang mga gamot. Ang pinakamalaking bodega ng mapagkukunan sa lungsod, ang Primer Auction House, ay tinanggihan na ang pagkakaroon ng anumang karagdagang pakikipagtulungan sa kanila. Sa pagharap sa embargo na ito sa mga medikal na sangkap, ang GLI Clan ay napuno ng galit. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang galit, hindi sila nang ahas na gumamit ng anumang puwersa laban sa Primer Auction House. Ang pagsuporta sa Primer Auction House ay isang puwersa na maaaring magranggo sa pinakamakapangyarihan sa buong Jiama Empire. Ang isang maliit na angkan ng pamilya sa Wutang City na tulad nila ay walang kakayahang pukawin sila. Dahil hindi makabili ng mga paninda mula sa auction house, ang desperado na GLI Clan ay mabibili lamang ang lahat ng mga stock ng mga tindahan ng mga medikal na sangkap sa Wutang City sa presyong ilang beses na mas mataas kaysa sa halaga nito sa pamilihan. Gayunpaman, ito ay pansamantalang hakbang lamang. Ang mga tindahan ng medikal na sangkap ay walang kakayahan na matugunan ang ganoong kalaking pangangailangan sa mahabang panahon. Higit sa lahat,
nakilala ng lahat sa Wutang City ang galit at hangarin ng pagpatay sa pagitan ng Shao Clan at GLI Clan. Ang pagtulong sa angkan ng GLI ngayon ay walang alinlangan na makakasakit sa angkan ng Shao, na lumalakas bawat araw. Sa makatuwid, pagkatapos ng kanilang unang pagbebenta ng mga sangkap na panggamot sa GLI Clan, maraming mga tindahan ng gamot ang hindi nang ahas na ibenta muli sa kanila ng maramihan. Ang paghihigpit na ito ay nagpulala din sa kalagayan ng GLI Clan. Sa pamamagitan nito, ang pinagmulan ng GLI Clan ng mga sangkap na panggamot mula sa Wutang City ay nabawasan ng halos 80%. Ang natitirang mga mapagkukunan ay masyadong hindi sapat upang matugunan ang pangangailangan mula sa paggawa ng kanilang nakapagpapagaling na gamot. Dahil dito, ang lubos na walang magawa na GLI Clan ay maaari lamang gumamit ng mataas na presyo upang bumili ng mga sangkap na panggamot mula sa ibang mga lungsod, na halos hindi makayanan ang krisis na dulot ng kakulangan ng mga sangkap na panggamot. Gayunpaman, sa paggawa nito, muling lumiit ang kita ng GLI Clan. Kung ito ay hindi para sa kita mula sa nakapagpapagaling na gamot, ang GLI Clan ay nahaharap na sa bangkarota. Kasalukuyang nasa lungsod ng Wutang, ang posisyon ng Shao Clan ay tumataas sa tulong ng kanilang nakapagpapagaling na gamot at kahit na mahinang nagpapakita ng momentum na malampasan ang iba pang dalawang malalaking clan. Si Xiao Yan ay matamlay na naglalakad sa isang kalye sa loob ng magulong palengke. Sa likod niya, 7 hanggang 8 matangkad at matipuno, malalaking lalaki ang pinalamutian ng guard uniform ng Shao Clan. Sa lahat ng mga dibdib ng malalaking lalaking ito, magkakaroon ng 4 o higit pang mga gintong bituin. Maliwanag, lahat ng malalaking lalaking ito ay may lakas ng hindi bababa sa 4-star Doshi. Sa kalye kung saan ang daloy ng mga tao ay medyo malaki, maraming mabangis at matitigas na mersenaryo na naglalabas ng amoy ng dugo ang lahat ay nagbigay ng isang palakaibigang ngiti nang makita ang isang binata na naglalakad na tamad na ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo. Paminsan-minsan, ang mga mas pamilyar ay tumatawa na magtatanong. Young Head, naparito ka na ba ulit para magpatrolya sa palengke? Sa tuwing nahaharap siya sa ganoong anyo ng address, walang magawa si Xiao Yan na hihilahin ang kanyang bibig bago magpakawala ng mahinang buntong hininga. Kalahating buwan na ang nakalipas, bigla siyang inilagay ni Xiao Zhan sa pamamahala sa pamilihang ito sa ngalan ng pagsasanay sa kanya. Tungkol sa aksyon ni Xiao Zhan, nagkaroon ng argumento ang Shao Clan. Ang pagkakaroon ng isang tao na namamahala sa isang pamilihan sa kanyang kabataan ay hindi narinig sa Shao Clan. Gayunpaman, pagkatapos isaalang-alang ang mataas na posisyon ni Xiao Yan sa angkan, ang ilan sa kalaunan ay sumang-ayon. Kaya, si Xiao Yan, na orihinal na nagpapahinga sa bahay, ay inilagay sa pamamahala sa pamilihang ito. Bagamat napakalaki ng pamilihan, hindi masyadong nakakapagod ang pangangasiwa dito. Na isang bagay na umaliw kay Xiao Yan. Inihagis ni Xiao Yan sa matandang kasambahay na espesyal na itinalaga sa kanya ng kanyang ama ang mga sari-saring usapin tungkol sa paghahati ng mga lansangan at ang pagtalakay sa mga presyo ng popahan ng mga tindahan sa mga pangunahing lokasyon. Bawat araw, paminsan-minsan ay nagdadala siya ng isang grupo ng malalaking lalaki upang magpatrolya sa mga lansangan at pamahalaan ang mga isyu sa seguridad ng pamilihan, ginugugol ang kanyang mga araw sa isang kalmado, ngunit walang pigil na paraan. Sa panlabas, si Xiao Yan ay tila banayad at walang malasakit. Gayunpaman, gustong-gusto niyang magtipon kasama ang mga mersenaryo at talakayin ang mga nakapagpapasigla at mapanganib na karanasan nila sa panahon ng mga misyon, ang mga kakaibang halimaw at ang chi methods na naiwan sa mga kuweba. Ang mga talakayang ito ay nagpapataas ng pagkauhaw ni Xiao Yan para sa pagkuha ng panganib at pakikipagsapalaran. Gusto niyang makapasok sa mga malalayong bundok na iyon na halos walang bakas ng mga tao upang hanapin ang mga palihim, ngunit malakas na daw techniques at chi methods. Ang murang edad ni Xiao Yan at ang kanyang maselang mukha ay naging mahirap para sa iba na magkaroon ng sama ng loob. Higit pa rito, sa tuwing magiging kapana-panabik ang talakayan, kukunin niya ang limitadong gamot sa pagpapagaling mula sa bulsa ng kanyang dibdib at ipapasa ito ng librero. Naging dahilan ito upang magkaroon ng magandang impresyon sa kanya ang mga prangka na mersenaryo na iyon. Sa paglipas ng panahon, ang marketplace na pinamamahalaan ni Xiao Yan ang may pinakamataas na bilang ng mga customer na bumabalik sa mga marketplace ng Shao Clan.
Inaalala ang mga pangyayari sa nakalipas na kalahating buwan, emosyonal na ngumiti si Xiaoyan. Ang gayong mga araw ay binilang. Sa karamihan, pagkatapos ng isa pang kalahating buwan, kailangan niyang umalis kasama si Yao Lao sa isang paglalakbay sa pagsasanay at hindi bababa sa 1 o 2 taon bago siya babalik. Itinapon ang kanyang mapanglo, itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Isang kahabag-habag at payat na imahe mula sa karamihan ang sumugod sa kanya bigla. Sa paghinto ng kanyang mga hakbang at pagtingin sa karaniwang nakasuot na maliit na lalaki, napakunot ang mga kilay ni Xiaoyan habang walang pakialam sa pagsasalita. Kelu, bakit ka naririto sa halip na nariyan ka sa labas para kumita ng iyong kapalaran? Ang kakilakilabot na mukhang maliit na lalaki, si Kelu, sa harap niya ay ang kilalang mandurukot sa palengke, ang Gintong Daliri. Nang nahaharap sa ganitong uri ng makulimlim na trabaho, hindi makatutuhanang tinangka ni Xiaoyan na alisin ang mga ito. Alam na alam niya na kung may front side, may back side. Kahit na ang ganitong trabaho ay minamalas, sila ay lubos na may kaalaman. Anuman ang nangyari saan man sa Wutan City, magkakaroon sila ng ilang impormasyon tungkol dito. Hihihi, young master. Nakaharap kay Xiaoyan na may nakakabigay puri ng ngiti, ang payat na maliit na lalaki na tinawag na Kelu ay nakangiting nagsabi. Narito ang hamak na taong ito upang ipaalam sa iyo na mayroon akong impormasyon mula sa aking nasasakupan na nagsasabi na si Miss Zon ay binastos ng isang lalaking hindi kilalang pinanggalingan sa labas lamang ng palengke. Pumunta ako dito pagkatapos kong marinig ang tungkol dito. O tama, kasama rin si Jia Liao ng Jia Lai Clan. Parang kilala niya ang lalaking nakasuot ng funeral clothes at nakikipag-usap kay Miss Zon. Medyo marami din ang kasama nila. Pagpikit ng kanyang mga mata, unti-unting nanlamig si Xiaoyan na walang malasakit na mukha. Bahagyang nakahilig ang kanyang ulo, mahina niyang sinabi. Xiaoli, tawagan mo ang iba. Hanggat sila ay nabubuhay, kailangan nilang narito. Naiintindihan. Magalang na tugon ng isang malaking lalaki bago nagmamadaling tumalikod at tumakbo patungo sa loob ng palengke. Pangunahan ang daan. Walang pakialam na sabi ni Xiaoyan habang tumalikod at nakataas baba. Sa pagtingin sa biglang lamig sa mukha ni Xiaoyan, nagmamadaling tumango si Kelu. Walang lakas ng loob na magbitaw ng anumang hindi kinakailangang salita, agad siyang nagsimulang manguna. Ang bastos na ito ay naglakas loob na pumunta sa teritoryo ng Shao Clan para molestiyahin ang isang miyembro ng Shao Clan. Kung ako, Xiaoyan, ay papayagan kang umalis sa palengke ng walang pinsala, aabandonahin ko ang aking posisyon bilang pinuno ng palengke. Dinilaan ang kanyang mga labi, ang malagim na boses ni Xiaoyan ang naging dahilan upang manginig si Kelu, na nasa unahan, at bumilis ang kanyang lakad. Battle Through the Heavens. Kabanata 84. Upang lampuhin. Kasalukuyang nasa sabik si Liu Shi. Ang pinagmulan ng kanyang pananabik ay ang magandang ginang na nakasuot ng berdeng nakatayo sa di kalayuan. Ang mga damit ng dalaga ay matikas at ang kanyang katanji tanging maliit na mukha ay walang anumang mga pampaganda, na nagpapakita ng isang imahe ng natural na kagandahan at kainosentehan. Ang kanyang makinis na itim na buhok, na random na hinihigpitan ng isang maikling berdeng tela, ay natipon sa kanyang baywang. Nang umihip ang hangin, ang kanyang inaanod na buhok ay pumukaw sa puso ng isa. Sa napakaliit na baywang ng dalaga na napipilitang yakapin, isang maputlang kulay ube na sinturon ang lubusang nakabalangkas sa kanyang matikas na hubog sa paraang kahit na ang mga mata ng isang dumadaan ay hindi maiwasang sumilip sa kanyang baywang. Sa kanyang puso, lihim na naisip ni Liu Shi. Kung kaya kung yakapin ang gayong maliit na baywang, gaano ito kasaya. Habang pinagmamasdan ng kanyang pulang init na mukha ang dalaga, nanginginig ang mga palad ni Liu Shi dahil sa pananabik. Ang matikas na binibini sa kanyang harapan ay lubos na naiiba sa lahat ng iba pa na kanyang nalibang. Idinagdag ang kanyang pinong ugali, na parang lotus na bulaklak, hindi napigilan ng makantab na Liu Shi ang pagnanais na makuha siya kaagad. Sumulyap kay Xiaoning na katatapos lang itinaboy sa lupa sa isang hampas, tumawa si Liu Shi. Ang pagprotekta sa mga babae ay nangangailangan ng tunay na kakayahan na wala ka. Namula ang mukha ni Xiaoning at galit na nag-igting ang kanyang mga ngipin habang tinutuya siya ni Liu Shi.
Xiaoning, bumalik ka. Wala kang laban sa kanya. Mahinang sigaw ni Xiaoyu habang humakbang pasulong. Medyo nagyayelong mukha niya. Kinagat ni Xiaoning ang kanyang mga ngipin. Tinitimbang niya ang lakas ng magkabilang panig sa kanyang isip at maaari lamang siyang umatras. Dahil nawala ang mukha sa harap ng babaeng gusto niya, si Xiaoning ay lubos na napahiya. Matapos suriin ang katawan ni Xiaoyu gamit ang kanyang mga mata, sa wakas ay dumapo ang tingin ni Liu Shi sa kanyang sexy at mahahabang binti at napilitang purihin siya. Isa pang babaeng may pinakamataas na grado. Mukhang ang swerte ko ngayon. Hahaha, Brother Liu Shi, sila ay mga miyembro ng Shao Clan. Ang pangalan ng babaeng ito ay Xiaoyu. Ang kanyang init ng ulo ay maikli at hindi siya kayang talunin ng mga lalaking walang kakayahan. Si Jia Liao, na may kasamang grupo ng matipunong malalaking lalaki, ay lumakad ng may ngiti at tumawa ng nakakatakot. Hihihi, mas maanghang. Mas masarap. Muling ibinaling ni Liu Shi ang tingin sa tahimik na binibini na nakasuot ng berde, ang kanyang mga mata ay naglabas ng Maybird na liwanag. Sino ang babaeng ito? Nang makitang nakuha ng kanyang minamahal na tao ang atensyon ni Liu Shi, bahagyang kumaibot ang bibig ni Jia Liao. Tahimik ngunit mabangis niyang sinumpa ang bastos na ito na may mga uod sa kanyang ulo at sa kanyang puso bago walang magawang sumagot. Siya si Xiao Zhon'er. Isang magandang pangalan. Tumatawa habang tinatango ang kanyang ulo, tumigil si Liu Shi sa pag-aaksaya ng kanyang hininga kay Jia Liao. Lumakad siya ng 2 hakbang pasulong at umaktong parang isang maginoo habang nagsasalita. Ang pangalan ko ay Liu Shi. Maaari ko bang imbitahan kayong mga babae na samahan ako sa pagtingin sa paligid ng palengke? Hahaha, kung mayroong anumang bagay sa palengke na interesado kayong mga babae, huwag mag-atubiling ilagay ito sa aking tab. Habang nagsasalita siya, dahan-dahang lumawak ang mga braso ni Liu Shi, mayabang na inilantad ang badge sa kanyang dibdib na nagpapakita ng kanyang trabaho. Sa badge ay isang simpleng medicinal cauldron. Sa ibabaw ng medicinal cauldron ay isang silver ripple na sumasalamin sa kakaibang ningning sa pagtanggap ng sinag ng araw. Isang unang antas na alchemist. Nang makita ang badge sa dibdib ni Liu Shi, agad na nabulunan ang mga tao sa paligid. Lumawak ang ngiti ni Liu Shi sa mga nakasakal na boses na ito. Nang marinig ang mga salitang unang antas na alchemist, bahagyang nagbago ang mukha ni Xiaoyu. Gayunpaman, sa kanyang personalidad, hindi siya mamamalengke kasama ang isang taong makulat ang mata dahil lamang sa kanyang trabaho. Nang hindi huminto, nagsalita siya. Hindi kami librero makakahanap ka ng iba. Pagkatapos niyang magsalita, hinawakan niya ang mga kamay ni Zhon'er at tumalikod para umalis. Habang siya ay nakatalikod, may ilang malalaking lalaki ang lumabas mula sa karamihan ng mga tao. Napangiti sila ng malapad habang hinaharangan ang daan palabas. Nang makita ang malalaking lalaki na nakaharang sa kanilang dinadaanan, lumubog ang mukha ni Xiaoyu. Lumingon siya at malamig na nagsalita kay Jia Liao. Ito ang teritoryo ng Shao Clan. Hindi ka ba masyadong mayabang? Hihihi, ang Shao Clan. Napakalakas ba nila? Ang ginawa lang nila ay magkaroon ng kaunting katanyagan sa tulong ng blood clotting powder. Kung gugustuhin ko, madali kong masisira ang Shao Clan. Ang Spring Reviving Powder ay isang gamot sa pagpapagaling na random kong ginawa. Hinaplos ni Liu Shi ang kanyang Snow White na manggas habang may pagmamalaki niyang sinabi. Nang marinig ang mga salitang ito, nagalit si Xiaoyu, ngunit nanatili siyang tahimik. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya ang kakayahan ng isang alchemist at hindi siya nang ahas na magsalita ng napakalakas para maiwasang magdala ng anumang hindi kinakailangang problema sa Shao Clan. Bagamat maaaring nagmamalasakit si Xiaoyu sa mga naturang detalye, si Zhon'er ay hindi nababahala sa gayong mga alalahanin. Naunawaan na niya ngayon na ang hugis taon na basurang ito ay nagpapaantala sa pakikipagpulong nila kay Xiaoyan. Bahagyang itinaas ang kanyang mga mata at pinagmamasdan ang mayabang na si Liu Shi, bahagyang bamuka ang maliliit na labi ni Zhon'er. Gayunpaman, ang mga salitang binigkas ng kanyang ethereal voice, ay naging sanhi ng pagkataranta ng lahat. Ang basura ay palaging magiging basura. Kahit nasuotin ang balat ng isang alchemist, siya ay magiging basura pa rin.
Ang isang tulad mo na paikot-ikot na ipinagmamalaki ang iyong maliit na kakayahan. Gamit ang mga salita ni Senior Brother Xiaoyan. Isa kang tanga. Naging tahimik ang kalye. Maraming tao ang natigilan. Ang binibini na nagpakitang matikas ay kasing galing ng iba pagdating sa mga pasaway. Si Xiao Yu ay natigilan din habang pinapanood ang Zhon'er sa tabi niya. Pagkaraan ng ilang sandali, walang magawa siyang pumulupot sa kanyang mga labi at sinabing, "Sinabi ko na ikaw ay masasamahan ng maliit na bastos na iyon." Palibhas ay kinutya sa publiko sa walang pigil na paraan ni Zhon'er, nabawasan ang ngiti sa mukha ni Liu Shi na makitid ang isip. Malungkot niyang sinabi, "Sa lahat ng mga taon na ito, ikaw ang unang taong nang ahas na magsalita sa akin sa ganoong paraan." Talaga. Mga kalokohang salita. Habang hinihimas ng kanyang maliliit na kamay ang kanyang maliwanag at malinis na noo, halos sigurado na si Zhon'er na ang taong nasa harap niya ay tulala o masyadong mayabang. "Jia Liao, gawin mo. Noong una, gusto kong gumamit ng mga lehitimong paraan. Sayang naman at hindi siya nagpapasalamat." Kinawian ng malungkot na mukha si Liu Shi ang kanyang kamay at malamig na nagutos. Nagulat si Jia Liao. Napakamot siya sa ulo habang sumasakit ang ulo. Habang nakangiti, naisip niya. Ano ang iniisip ng lalaking ito? Tama si Itay. Maliban sa alchemy, wala siyang alam. Paano magiging alchemist ang taong iyon? Napabuntong hininga, nakangiti lang si Jia Liao. "Brother Liu Shi, sa kasalukuyan ng aming Jia Lai clan ay hindi kayang saktan ang Xiao clan." Ang Xiao clan. Malamig na tumawa, sinabi ni Liu Shi ng masama. "Kung makukuha ko siya, tutulungan kitang sirain ang Xiao clan. Bukod sa Return of Spring Powder, nakakagawa ako ng 2 hanggang 3 iba pang uri ng gamot. Kapag napino ko na ang mga ito, tinitiyak ko sa iyo na ang Xiao clan ay babalik sa nakalulungkot na kalagayan noon." Sa pakikinig sa katiyakan, muling natigilan si Jia Liao. Hindi niya inaasahan na ang taong ito ay madaling ibunyag ang lahat ng mga cards sa kanyang mga kamay. Bukod sa palihim na natutuwa ay muli siyang napabuntong hininga. Nangangahulugan ba ito na kung mas malaki ang katangahan, mas malaki ang posibilidad na maging alchemist ang isang tao? Ikinaway ni Jia Liao ang kanyang kamay at nagutos. "Kunin sila." Nang marinig ang utos ni Jia Liao, mahigit 10 malalaking lalaki sa likod niya ang agad na nagsuot ng mabangis at matigas na mukha habang papalapit sila at pinalibutan ang grupo ni Zhon'er. Nang makita ang pagmamataas ng kabilang partido, si Xiao Yu ay labis na nagalit. Sinabayan ng pagngisi, kinuha ni Xiao Yu ang isang mahabang berdeng latigo mula sa kanyang baywang at walang awang hinampas ang malaking lalaki na sumusugod sa kanya. Bang! Sa isang kisap mata, isang mahabang bahid ng dugo ang bumungad sa mukha ng lalaki. Bagamat si Xiao Yu ay isang 3-star daoshe, laban sa mahigit 10 tao na may lakas na katulad ng isang daoshe, nahulog siya sa isang dehado na posisyon matapos talunin ang 2 hanggang 3 malalaking tao. Napilitan siyang umiwas dahilan para mapahiya siya. Matapos maging sanhi ng isa pang malaking lalaki na umubo ng dugo at umatras, isang maputlang mukha na si Xiao Yu ang napilitang umatras ng ilang hakbang. Paglingon niya, inutusan niya si Xiaoning, "Bitawan mo si Zhon'er. Pumunta ka at tawagan mo ang bastos na iyon dito." Mabilis na tumanggaw si Xiaoning. Biglang nagbago ang kanyang mukha nang mabilis niyang binalaan. "Ate, mag-ingat ka." Nang marinig ang babala ni Xiaoning, mabilis na tumalikod si Xiao Yu at natagpuan ang lalaking hinampas niya kanina na nakataas ang kanyang kamay na bakal at pagkatapos ay marahas na sumuntok sa kanyang dibdib. Nang makita ang isang hindi inaasahang at maruming pag-atake na nakatuon sa ganoong posisyon sa katawan ng isang babae, si Xiao Yu ay nagngangalit sa galit. Napahawak si Dao Qi sa kanyang palad. Nang malapit na itong mailabas na galit, isang itim na figure ang mabilis na lumitaw sa kanyang tabi. Isang malakas na hangin ang hamampas sa malaking lalaki. Ang napakalaking lakas ay direktang nagdulot ng paggulong ng lalaki ng ilang metro na puno ng dugo ang mukha bago unti-unting huminto. Pilayan ang lahat ng umatake. Isang binata na may dalang bakal na pamalo ang malamig na sumulyap kina Liu Shi at Jia Liao na nakatayo sa kabilang panig. Medyo nakakatakot ang malambot na tunog na ibinuga ng kanyang mga labi. Nang marinig ang utos ng binata,
sabay-sabay na sumulpot ang 10-10 malalaking lalaki na may dalang iisang bakal na pamalo at may suot na masamang ngiti. Battle Through the Heavens. Kabanata 85. Pagtanggap. Kaharap ang 12-dosenang 4-star Daoshay level practitioner na may hawak na bakal na pamalo. Ang squad ng mahigit 10 tao na nagpapamalas ng kanilang kapangyarihan ay biglang nanlamig. Bago sila magkaroon ng pagkakataong makatakas, walang awa na pinaulanan ng mga itim na metal rod na iyon ang bawat bahagi ng kanilang katawan. Sa isang iglap, umalangaw-ngaw ang nakakakilabot na hiyawan sa buong kalye. Pagkatapos na sumulyap ng malamig na tingin sa maputlang nakaharap kay Jia Liao, itinagilid ni Xiaoyan ang kanyang ulo at hinarap ang galit at pulang mukha na si Xiaoyu at nagtanong sa malumanay na boses. Ayos ka lang ba? Dapat ay ipinaalam mo sa akin na pupunta ka. Kamakailan lamang, ang grupo ng mga bastos na ito mula sa Jia Lai clan ay naghahanap ng gulo. Dahil biglang ginamo ni Xiaoyan sa unang pagkakataon, halatang nabigla si Xiaoyu. Mas lalong lumalim ang pamumula ng mukha niya. Sa kawalan, bigla niyang inilipat ang kanyang tingin at nagsalita. Nakita ko si Zon noong umalis ako ng bahay. Sinabi niya na gusto niyang puntahan ka kaya nagpa siya akong samahan siya. Paano ko malalaman na makakaharap ko ang mga bastos na ito? Hindi maiwasan ni Xiaoyan ang umiling. Inilipat niya ang tingin sa binibini na nakasuot ng berde, na puno ng saya ang mukha sa hitsura nito. Ang ngiti sa kanyang mukha ay naging mas malumanay. Mukhang nasiyahan ka ngayon sa pagmumura. Nakikinig sa pagtawa ni Xiaoyan sa kanya, inosenteng umiling si Zon namumungay ang kanyang mga labi at sinabing may matingkad na ngiti. Hindi iyon ang intensyon ko. Hindi ko lang gusto ang kanyang ugali. Kahit si senior brother Xiaoyan noon ay hindi nang ahas na hayagang mangagaw ng isang tao sa kalsada. Sa pagharap sa nakatagong pagtanggi ni Zon hinawakan ni Xiaoyan ang kanyang ilong at ngumiti ng pilit. Maaaring medyo mayabang siya noon, ngunit hindi siya maaaring maging kasing sama ng lalaking nasa harapan niya. Oh, hindi ba ito ang iyong master ng Shao Clan? Dahil hindi kita nakita sa loob ng mahigit 1 taon, nabalitaan ko na sa wakas ay naalis mo na ang iyong pangalan na Baldado. Hindi napigilan ni Jia Liao na hindi mapatitig matapos makitang kausap ni Xiaoyan si Zon Sino siya? Parehong malamig ang tingin ni Liu Shi. Ang pagkakita kay Zon na nakikipag-chat at nakikipagtawanan sa ibang lalaki matapos siyang bigyan ng malamig na balikat ay isang malaking dagok sa ego ng mayabang na si Liu Shi. Hindi niya ito matanggap. Hihihi, Brother Liu Shi, ito ang sikat na henyo ng Shao Clan. Ang kanyang pangalan ay Xiaoyan. Noon, sa kabila ng pagsasanay sa loob ng mahigit 10 taon, ang kanyang Daochi ay nanatili lamang sa 3 o 4 na yugto. Hindi ko alam kung ano ang kanyang kinain kamakailan, ngunit ang kanyang Daochi ay mabilis na tumaas sa 8 yugto sa loob ng ilang buwan. Tumayo si Jia Liao sa tabi ni Liu Shi at ginawa ang pagpapakilala na may malamig na ngiti. Gaano man kahusay ang talento ng isang tao, kung ang isa ay hindi kahit isang Daoshay, siya ay walang iba kundi basura. Malamig na sabi ni Liu Shi. Nang marinig ang mga salitang ito, mas lalong nanlamig ang maliit na mukha ni Zon Isang gintong apoy ang kumislap sa kanyang mapupungay na mga mata. Iniabot ang kanyang kamay at bahagyang tinatapik ang nakaunat at mahigpit na katawan ni Zon walang pakialam nang umiti si Xiaoyan at umiling. Ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang ulo, sinulyapan si Liu Shi na nakasuot ng puti. Ang kanyang tingin ay random na dumaan patungo sa kanyang dibdib kung saan naroon ang alchemist badge at ngumiti. Dapat ikaw ang alchemist na nagpino ng potion na Return of Spring Powder, tama ba? Malamig na ngumiti si Liu Shi at inilabas ang kanyang dibdib gamit ang badge, buong pagmamalaking ibinalita. Tama. Ako ang alchemist na inupahan ng Jia Lai clan. Si Xiaoyan, na tila may napagtanto, ay tumango at tumawa. Hindi nakakagulat. Ang isang alchemist lamang na tulad mo ang makakapagpino ng gayong mababang uri ng gamot sa pagpapagaling. Talagang naging karapat-dapat ka sa pagtuturo ng iyong master. Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan, ang mga nakapaligid na mersenaryo ay agad na tumawa ng malakas. Matapos maranasan ang mga paraan ng pagkakakitaan ng Jia Lai clan, ang mga mersenaryong ito ay nagkaroon ng malaking sama ng loob laban sa lumikha ng Return of Spring Powder.
Nang makitang naglakas loob si Xiaoyan na kutsain ang lumikha sa kanyang mukha, medyo nasiyahan sila. Ang tawanan ng mga nakapaligid sa kanya ay nagresulta sa unti-unting pagdilim ng mukha ni Liu Shi. Ang kanyang mga mata ay malamig na tumitig kay Xiaoyan. Tinutulungan mo ang iyong Xiao clan na masaktan ang isang taong hindi nila kayang masaktan. Nang marinig ito, medyo natigilan si Xiaoyan. Tumawa siya ng mapait at minasahe ang kanyang ulo, hindi na nakaimik sa sobrang yabang ng lalaki. Talaga bang naisip niya na isa siyang disipulo ng isang Daodi? Ang isang one-star alchemist ay igagalang ng Xiao clan ngunit para sabihing siya ay isang taong hindi kayang masaktan ng clan, iyon ay isang biro. Ay, paano siya naging alchemist na may mababang katalinuhan? Napabuntong hininga at umiiling, si Xiaoyan, na medyo nanlumo, ay nakipagpalitan ng tingin kay Zun-Er. Pagkatapos ng maikling pakikipag-usap kay Liu Shi, sa wakas ay naunawaan niya kung bakit labis na ayaw ng maamo at malambot na si Zun-Er sa lalaking ito. Marahang ipinahid ni Xiaoyan ang kanyang palad sa kanyang mukha, si Xiaoyan ay tamad na ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa halatang hanggal na taong ito. Kumaway ang kanyang kamay sa 12 ng malalaking lalaki sa likuran niya, ngumiti siya. Atake! Humanda ka rin sa kanilang master. Dahil ang mga taong ito ay naglakas loob na gumawa ng gulo sa ating teritoryo, hindi na natin sila kailangang bigyan ng anumang mukha. Kung hindi, maaari tayong pagtawanan. Nang makita ang mga kilos ni Xiaoyan, nagbago ang mukha ni Jia Liao. Hindi niya inaasahan na talagang aatake si Xiaoyan. Ibinaling niya ang kanyang mga mata, nang iinsulto siyang nagalit. Akala ko medyo lumaki ka na. Para isipin na isa ka pa ring inutil na taon na marunong lang umasa sa kanyang mga nasasakupan. Mahina talaga ang iyong mga provokasyon. Kinuwiwi ni Xiaoyan ang metal rod sa kanyang kamay habang tahimik siyang nagsasalita. Kung nais mong ituring ito bilang isang pagpapagalit, pagkatapos ay isaalang-alang ito. Ang isang walang kwentang tao na tulad mo ay walang kwalipikasyon na lumakad sa tabi ni Junior Sister Zun-Er. Mapang insultong sabi ni Jia Liao. Palihim na sumilay sa kanyang mga mata ang malamig na tingin habang nagpatuloy sa kanyang masamang disenyo. Dapat sumailalim ka sa seremonya ng pagdating ng edad, di ba? Hihihi. Ibig sabihin, kung hahamunin kita ngayon, wala kang anumang dahilan para tumanggi, di ba? Wala ka talagang kahihiyan. 17 pa lang si Xiaoyan sa taong ito habang ikaw ay 23. Naglakas loob ka talagang maglabas ng challenge. Kung gusto mong maglaro, handa akong samahan ka. Sinaway ni Xiaoyu ang hamon ni Jia Liao. Umangat ang kanyang mga kilay at hinampas niya ang kanyang latigo, nag-iwan ng manipis na puting peklat sa lupa. Bahagyang kumaibot ang sulok ng kanyang bibig habang si Jia Liao ay mapang-akit na sinabi. Mukhang napakaswerte mo sa mga babae. May isa pang babae ang lumapit para tumayo para sa iyo. Hihihi, isa kang duwag na marunong lang magtago sa likod ng mga babae. Kalokohan, ang maputing mukha na ito ay masyadong bastos. Young Master, paglaruan ko siya sa lugar mo. Habang pinapanood ang mapang-akit na si Jia Liao, napaungol ang ilan sa mga nakapaligid na mersenaryo na may mas mabuting relasyon kay Xiaoyan. Nang makita na ang kanyang mga salita ay pumukaw ng napakalaking kaguluhan, nagbago ang mukha ni Jia Liao. Ang kanyang lakas ay tulad ng sa isang 3-star daw siya at medyo nabigla sa pagkakasala sa napakaraming tao. Sinulyapan ang walang ekspresyong si Xiaoyan, nagsuklay si Jia Liao at malamig na sinabi. Dahil wala kang lakas ng loob na tanggapin ang hamon, kung gayon kalimutan na natin ito. Brother Liu Shi, umalis na tayo. Ang isang taong hindi nang ahas na tanggapin ang gayong hamon ay hindi karapat-dapat sa anumang paggalang. Tinanggaw ni Liu Shi ang kanyang ulo habang may suot na makulimlim ng ngiti. Ang kanyang tingin ay palihim na dumapo kay Zun-Er saglit bago galit na pinandilatan si Xiaoyan at nagbanta. Brat, maghintay ka lang. Ipapahatid ko siya sa Xiao clan sa akin. Sa lahat ng babaeng nakapansin sa akin, walang kahit isa na hindi ko mahawakan. Walang pakialam na tinitigan ni Zun-Er si Liu Shi, na ang mukha ay puno ng kahalayan. Sa loob ng kanyang mga mata, sa wakas ay lumitaw ang isang pagpatay na layunin.
Lumingon sina Jia Liao at Luo Shi ngunit may dalawang mayayabang na malalaking lalaki mula sa Shao Clan ang lumitaw sa pasukan ng palengke at hamarang sa pasukan. Alam kong gusto mo talaga akong pilayin. Sige. Tuparin natin ang hiling mo. Tinatanggap ko ang hamon mo. Nang magpapadala na sana si Jia Liao ng hudyat para humingi ng tulong, biglang umalangaw mula sa likuran niya ang walang pakialam na boses ng isang binata. Nang marinig ito, natigilan muna si Jia Liao bago lumitaw ang isang masasamang ngiti. Unti-unting umangat ang sulok ng kanyang bibig habang bumubulong. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Huwag mo akong sisihin kung may mangyari man.